Dahil sa pagdagsa ng mga tulong para sa mga biktima ng kalamidad, ipinanukala ni House Committee on Defense and Security Chair Rodolfo Biazon ang pagkakaroon ng Systems of Accountability. Ang buong ulat mula sa aming kasamang Edwin Eusebio. Pinangunahan ni Congressman Rodolfo Biazon ang briefing ng House Committee on Defense. Idinaos ito mismo sa NDRRMC o National Disaster Risk Reduction Management Council sa Campo Aguinaldo. Sumentro ang briefing sa mga kalamidad na sumalanta sa Luzon, Visayas at Mindanao. Una sa mga ito, ang Bagyong Santi na labis na naminsala sa Luzon, partikular sa Regions 1, 2 at 3. Umabot sa mahigit 3.3 billion pesos ang halaga ng pinsala ni Santi sa Luzon. Kabilang dito ang mga kabahayan na di man lubusang nawasak, subalit kung susumahin ay nasa 49 million pesos ang halaga ng pinsala. Samantala, sa 7.2 magnitude na lindol sa Bohol na naramdaman din sa karating isla ng Cebu ay umabot sa 646 na milyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at ari-arian. Kabilang na dito ang 182 million pesos na naitalang halaga ng pinsala sa Bohol dulot ng lindol. Samantalang patuloy pa rin ang pagtaya ng komite ni Biazon sa halaga ng sa humigit kumulang na 20 araw na sagupaan ng militar at MNLF Miswari faction sa Zamboanga City. Layo ng ginawang briefing ng grupo ni Congressman Biazon sa NDRRMC na makabuo ng guidelines sa recovery mula sa pinsala ng mga kalamidad. Kaugnay nito, dahil sa pagdagsa ngayon ng mga tulong sa mga biktima ng kalamidad sa Luzon, Visayas at Mindanao, binigyan din ni Congressman Biazon ang kahalagahan ng pagkakaroon ng System of Accountability. My question therefore is this. Previously, I asked the question of contributions, accounting of contributions, especially for non-governmental organizations, foreign countries. May dumadating na pondo. Like, I understand $100,000 from Korea. Ano? Is there a system of accountability in the expenditure of these funds? Meron ba? And who is to be held responsible for that? Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.